Ay nagagabi na mga kaibigan, takbo tayo, takbo tayo. Isa ka bang gamer na gustong magsimula ng sarili mong gaming channel ngunit hindi mo alam kung papaano magsimula? Pues nasa tamang video ka. At sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng mahalagang gamit na kakailanganin mo mula sa pagre-record ng gameplay, pag-edit ng videos, paggawa ng eye-catching YouTube thumbnails at marami pang iba. At syempre, huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button para everybody happy. Umpisahan natin sa PC build at equipment. Dito kailangan natin maghanda ng medyo malaki-laking budget to start a gaming channel. At yung ibibigay kong PC parts o equipment ay importante sa magiging performance ng ating gaming, editing, at streaming. At dahil hindi ako masyadong eksperto sa PC parts, magsasuggest na lang ako ng build na maaaring makatulong sa pagbubuo nyo ng PC. So andito ang mid-range Intel at Ryzen build. Sa CPU ay suggest Intel Core i5 12th Gen at sa AMD naman pwedeng Ryzen 5 5600X. Sa pagpili naman ng motherboard, siguraduhin lang na compatible ito sa napili mong CPU. Sa RAM, importante na naka-dual channel setup ka. So recommended ang dalawang stick ng 8GB RAM na ang total ay 16GB. And if you have enough budget, pwede mo tong i-upgrade sa 4 stick na 8GB RAM para sa smooth gameplay at walang lag. Pagdating sa storage, pinaka-recommended ang 1TB na NVMe SSD para sa OS, games at editing software. Sabayan mo pa ng 2TB na hard drive para sa backup files at mga raw videos. Pagdating sa GPU, RTX series ang kunin nyo. Pwedeng NVIDIA RTX 3060 or 3070 Ti. Sa AMD, Radeon RX 6700 XT. So hindi lang high FPS sa gaming ang habol natin dito. Ang GPU ay may malaking role rin sa video editing at rendering. Mas mabilis itong magproseso kaya hindi mo na kailangan maghintay ng mahigit 1 oras para mag-render ng 10 minutong video. Mas mabilis na workflow, mas maraming content ang magagawa mo. Pagdating naman sa power supply unit, pinaka-recommended ang 750 watts hanggang 850 watts. Depende sa GPU at iba pang components na gagamitin mo. At syempre, mahalaga na do your own research bago ka bumili o mag-build ng PC. Hindi ko pa nabanggit dito yung monitor, keyboard, mouse, at speaker. At kakailanganin din natin dito ng webcam, headset o earphone, microphone, at microphone stand, controller, at video light para sa recording. Need din natin ng green screen pero ito optional to, depende sa editing style mo. At kapag kompleto ka na sa PC at ibang equipment, pwede ka na magsimulang mag-record. Bago ka magsimulang mag-record, mas mainam kung plain t-shirt lang ang suot mo. Bakit? Para hindi mo nagagamit lahat ng panlabas mong damit sa content mo. Na-realize ko to sa sarili kong channel at napansin ko paulit-ulit kong naisosuot yung mga panlakad ko sa vlog. Mas maganda kung may nakahandang plain t-shirt sa mga recording sessions, lalo na kung nasa studio ka lang nagbablog. Mas malinis tignan at hindi mo na kailangan mag-alala kung suot mo na ba yan sa ibang videos mo. Pro tip, pumili ng neutral colors like black, white o gray para hindi distracting sa viewers. Pagdating sa recording, ang gamit ko ay OBS Studio at kung wala pa kayo nito, ilalagay ko ang link sa description box tapos install mo lang sa PC mo. Paano nga ba gamitin ang OBS Studio? So una, punta tayo sa settings nito. Video. Pagkatapos, baguhin natin yung base resolution at output resolution. Gawin natin tong 3840 times 1080p. And then, copy natin to. Tapos,
i-paste natin dito sa output resolution. Click apply. Okay. So kung napapansin nyo, nagbago yung itsura ng ating preview. Naging parehaba. Pagkatapos, dito tayo sa scene. Okay. Click add. Then type natin dito yung title ng ating scene. So ang ilalagay ko ay gameplay, mic, and webcam. Click OK. Sa tabi nito, dito sa sources, add tayo ngayon para sa ating webcam. Piliin natin yung video capture device. Click OK. Tapos baba natin to. Dito sa resolution/frame per second type, gawin natin tong custom. Sa resolution, okay, piliin mo yung resolution na webcam na gamit mo. So yung akin ay 1080p. And then sa frame per second, gawin natin tong highest frame per second. Pagkatapos, click mo lang yung OK. And then dito sa preview, okay, lipat lang natin tong ating webcam dito sa right side. Sunod, okay, add ulit tayo ng panibagong sources para naman sa ating microphone. So piliin natin yung audio input capture. Okay. Dito sa device, piliin mo yung microphone na gamit mo. So yung akin ay Shure MB7 microphone. Click OK. And then add ulit tayo ng panibagong sources para naman sa ating monitor. So piliin natin dito yung display capture. Okay. Tapos dito sa display, piliin mo yung monitor na gamit mo. So yung akin, M28U. Then, click mo lang yung OK. Tapos, dito sa preview, okay, adjust lang natin yung display capture natin. Pagkatapos, i-double check mo lang yung bawat dulo nito. Make sure na walang sobra, walang kulang para maayos yung ating recording. Okay, okay naman. And then, sunod na gagawin natin, dito tayo sa may audio mixer. So, i-mute natin dito yung video capture device kasi meron na tayong microphone. Kadalasan ng mga webcam ngayon, meron ng built-in microphone. So, eto yun. I-mute lang natin to. At kapag okay na ang lahat, i-click mo lang ang start recording dito sa OBS Studio. Bago kayo mag-record ng gameplay, siguraduhin na ibaba ang volume ng laro hanggang sa 60 upang mas lumutang ang boses mo sa vlog. Dito, mas magiging malinaw at engaging ang commentary mo. At kapag nagre-record na kayo, iwasan lang ang pagkamot ng ulo o pagtatanggal ng muta dahil hindi natin nakikita ang ating mga sarili habang naglalaro. At syempre, wag mong kaligtaan na ayusin yung anggulo ng ating webcam sa recording. Pagdating sa pag-edit ng videos, DaVinci Resolve ang gamit ko. At kung wala pa kayo nito, ilalagay ko ang link sa description box. Kapag tapos mo nang i-download at i-install ang DaVinci Resolve, buksan mo lang ito at pumunta sa edit page. And then dito sa may media pool, right-click tayo dito at piliin ang import media. Dito, i-import natin yung na-record natin sa OBS Studio. Then, open lang natin to. Pagkatapos, baguhin natin yung format ng video dito sa may right side. Click tayo dito sa may project setting at i-double check natin ang timeline resolution at video resolution kung naka 1080p at 60 frame per second ba tayo. Then, click Save. Pagkatapos, drag natin tong video dito sa may timeline. At ang una natin gagawin ay gagawa natin ng duplicate etong video number 1. Press tayo sa Alt, then drag natin tong video pataas. Okay, so para magkaroon ng copy. Tapos, de-disable natin etong video number 2. Click tayo dito sa Disable Video Track. At ang una natin
i-edit ay etong ating video number 1. So, explain ko lang sa inyo, etong video number 1, ito yung ating pinaka-gameplay. And then, etong video number 2 naman, ito yung ating webcam. So, edit muna natin etong ating gameplay. So, punta tayo sa inspector. Pagkatapos, open natin yung cropping. So, ika-crop natin etong right side. So, lagay natin sa crop right 961. Press enter. So, kung napapansin nyo, nahati na siya sa gitna. So, para pumagitna naman etong ating pinaka-gameplay, punta tayo dito sa may inspector, transform, and then dito sa zoom, type natin dito sa zoom X 2.005. Press enter. Next, para pumagitna to, lagay natin dito sa may position X 962. So, sunod natin gagawin, okay, nakrap na natin itong ating pinaka-gameplay. So, ang i-edit naman natin ngayon, itong ating webcam. So, enable na natin to video number 2, and then click tayo ngayon dito. Sunod, kakrap natin ngayon itong video number 2 sa gitna. So, lagay natin dito sa crop left 961. So, nawala na siya. And then, dadagdagan natin to ng another 200. So, gawin natin tong 1,161. 1,161. Okay. So, etong webcam, gagawin natin to, ika-crop natin to ng pa-square. Okay, crop right, lagay natin 200. And then, double check mo yung bawat gilid. Yung balikat natin kung pantay. So, dagdagan natin to. Crop left, 1,181. Pagkatapos, okay, ang gagawin natin, ililipat natin tong playhead. So, titignan natin kung pantay ba siya hanggang sa dulo. So, importante rin sa pagre-record na dapat hindi kayo malikot o maligalig habang nagre-record ng gameplay. Okay, so para pantay yung webcam natin kapag inedit. And then, baguhin natin yung top. Tapos, drag lang natin to pataas. Yan. Pagkatapos, ang gagawin natin ay ilalagay natin itong ating pinaka-webcam dito sa taas. Okay, dito sa may video number 3. Pagkatapos, lalagyan natin ng webcam border itong ating pinaka-webcam. So, para magawa natin yon, punta tayo dito sa effects, dito sa taas. Tapos, punta tayo sa generators. Okay, drag natin itong ating solid color papunta sa video number 2. Pagkatapos, lipat natin tong playhead and then zoom in natin to ngayon. So next na gagawin natin ay i-drag natin itong solid color hanggang sa dulo ng webcam at gameplay footage. Drag natin dito, tutok natin yung arrow natin and then drag natin hanggang sa pinaka dulo. Zoom out. So kung napapansin nyo na wala yung ating gameplay footage dito dahil natakpan ng ating solid color. Okay, edit natin yung solid color. Pagkatapos dito sa inspector, baguhin natin yung kulay nito. Okay. So dito depende kung anong trip mong kulay. So yung pipiliin ko ay white. Then click mo lang yung OK. Pagkatapos punta tayo sa settings nito para makrop natin yung solid color. So, manual natin itong ika-crop. Tutok mo yung arrow mo dito and then itaas mo lang, drag mo lang pataas para mabawasan yung ating solid color. Same din sa right. Okay, taas natin. Okay, top. So, sa paggawa ng webcam border, dapat pantay-pantay yung bawat gilid. And then, double check mo muna kung pantay yung bawat gilid.
Okay, pagkatapos, okay, drag natin itong ating webcam at yung ating solid color. Right-click tayo dito at piliin ang new compound clip para maging magkasama na yung ating solid color at yung ating webcam. Okay, click create. So dito mababago natin ng sabay yung ating webcam at yung ating webcam border dahil naka-compound clip na siya. So for example, punta tayo dito sa zoom at baguhin natin yung size. Gawin natin 0.750. Okay? Click enter. Pagdating naman sa position ng ating webcam, mas maganda tong ilagay kung saan may malawak na space doon sa gameplay footage. So make sure na wala kayong natatakpang importanteng detail doon sa laro. So para ma-move nyo itong ating webcam, gamitin nyo yung position X at position Y. So dito ako madalas naglalagay. Okay? And then, lagyan nyo lang ng konting puwang dito sa gilid. Pagkatapos, i-cut natin itong ating video. Okay? So cut natin yung kung saan tayo nag-umpisa. So for example, dito tayo magka-cut. Okay, Control B tayo sa keyboard. Control plus B. And then drag natin to. Shift plus backspace. Okay, sa keyboard para ma-delete. And then ganun din sa pinakadulo nito. So for example, dito, Control B. Okay. Backspace. At para mas mapaganda pa ang video nyo, maglagay kayo dito ng intro at outro. Pwede rin kayo maglagay ng effect sa webcam tulad ng zoom in effect, camera shake, wave effect, at dent effect. Sa pag-render naman ng video, punta lang tayo sa deliver. Tapos click tayo ngayon dito sa custom export. And then type natin dito yung ating file name. Okay? For example, Batman 3000. Then sa location, browse lang natin dito sa videos. Okay, click save. Sa render, single clip ang gamit ko. And then sa format, ang gamit ko dito ay QuickTime. Sa codec naman, H.264. And then sa resolution, okay, ang ginagawa ko dito ay nag-e-edit ako sa 1080p and then ire-render ko sa 4K. So, depende sa inyo kung anong quality ng video ang gusto nyo. Tapos, click tayo ngayon sa Add to Render Queue. Okay? Click Add. And then, render lang natin itong ating video. Sa paggawa naman ng YouTube thumbnail, kailangan natin dito ng dalawang image. Iba't ibang reaction poses at yung pinaka-highlight ng laro. Kapag kumukuha ng picture para sa thumbnail, mas mainam na gumamit ng green screen para madaling i-edit. Siguraduhin ding presentable ang itsura mo. Malinis, maayos ang buhok at may tamang ilaw. Mag-take ng iba't ibang reaction poses tulad ng masaya, tumatawa, nagugulat, o natatakot. At pwede mo tong magamit ng paulit-ulit sa iba't ibang thumbnails. Mas maraming variation, mas madali ang pag-edit at paggawa ng eye-catching thumbnails. Paano naman kung wala tayong green screen? Walang problema. Punta lang tayo sa website na remove.pg then upload mo lang yung picture mo dito. At sila na ang bahalang magtanggal ng background para sa'yo. Libre lang to, pero madadownload mo yung image mo ng low quality. So dito sa DaVinci Resolve, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gumawa ng YouTube thumbnail. So una, click tayo dito sa ating gameplay footage. Pagkatapos, copy natin to, Ctrl-C. And then, open natin ngayon itong timeline view option. Open natin tong display stock timeline. Click add. Pagkatapos, paste natin ngayon dito yung ating gameplay footage. Sunod natin gagawin, hahanap tayo ng magandang background para sa ating thumbnail. Okay, so pwede mong gamitin dito yung arrow key sa keyboard.
So, hanap lang muna tayo. So, for example, eto na yung napili ko. Tapos, punta tayo ngayon dito sa color page. Dito sa preview, okay, right-click tayo dito. Piliin natin ngayon yung grab still. Tapos, mapupunta siya dito sa left side. Okay, so right-click tayo dito. Tapos, piliin natin dito yung export. Okay, lagay natin dito sa title, Lost Castle 2. Export. Balik tayo ngayon dito sa edit page. Sunod natin gagawin, i-delete na natin etong ating pinaka-gameplay footage dito. And then zoom in natin to. Dito sa media pool, import natin ngayon yung ating thumbnail. So ang title nun ay Lost Castle 2. Open. Lagay natin dito sa timeline. Sunod natin gagawin, okay, lagay ko yung mukha ko dito sa ibabaw nito, dito sa may video 2. Pagkatapos, eto naman yung ating e-edit. So, tatanggalin natin ngayon yung ating green screen. Click tayo dito. Okay, right-click. Open Fusion page. Pagkatapos, open natin yung select tool. Shift plus spacebar tayo sa keyboard. Then, hanapin natin yung Delta Keyer. Okay, search natin Delta Keyer. Click Add. Dito sa inspector, grab natin itong eyedrop dito sa green screen. So, hanap lang tayo ng medyo light. Balik tayo sa edit page. Move natin to sa right side. Etong mukha ko. Okay. Position X. So, kung napapansin nyo, meron linya dito na dark ano. So, balik lang tayo sa Fusion. Right-click. Fusion. Pili tayo ng medyo mas light pa. Edit page. Crop natin to ngayon. So, piliin natin yung crop dito. Crop. Then, bawasan natin to ngayon. So, hindi na siya masyadong pansin, ano? Sunod natin gagawin, maglalagay tayo ng text dito sa ating thumbnail. Okay? Punta tayo sa effect. Titles, tapos drag natin dito yung text. So, ang lalagay natin dito sa text, pang ilang part na ba etong gameplay mo dito? So, for example, yung sa akin, pang number 5 na. Okay, palitan natin yung font. Gawin natin extra bold. Sa size, palitan natin 120. Okay, lagay tayo ng konting shadow. Baba natin to. Drop shadow, gawin natin 5. 5. Then move natin itong number na to dito sa taas. Okay, dito. Nandito ako sa may position. So kung medyo mabilis ako, i-post nyo na lang. Okay, lagay natin dito. Sunod natin gagawin ay maghahanap tayo ng title dito sa ating thumbnail. Okay? So, saan ko nga ba hinahanap yon? So, open tayo ng browser. Search natin dito yung title ng laro. Lost Castle 2, text PNG. So, ganito yung i-search nyo. And then, dito sa may image, click tayo dito. Tapos, piliin natin tong Lost Castle 2. So, mapapansin mo naman kapag PNG yung file, ano. So, ganito yung itsura niya. And then, right-click tayo dito. Save image as. So, dito nakalagay PNG. Okay, click Save. Balik tayo sa DaVinci Resolve. Then, import natin ngayon yung title ng laro. Okay. Download. Lost Castle 2. Open. Pagkatapos, lagay natin siya ngayon dito sa ibabaw, sa may video number 2. Then, adjust lang natin yung size nito. Okay, baba natin.
Pagkatapos, punta lang tayo sa color page para ma-export etong ating image. Okay, grab still. Right-click tayo dito, export natin. Sa file, ang gagamitin natin, JPEG. Okay? So, para mababa lang yung size niya, lagay natin dito, Lost Castle to final thumbnail. Export. So, ganito ako gumawa ng YouTube thumbnail. At syempre, kakailanganin natin ng mga account kung saan maaari nating i-upload ang ating mga video. Ilan sa mga pinakasikat na platform ay YouTube, Facebook, Twitch at Discord. Pagdating sa mga games, mag-install kayo ng Steam, isa tong platform kung saan maaari kang bumili at maglaro ng iba't ibang games. Pagkatapos, mag-subscribe din kayo sa mga paborito nyong content creator na gamer. So doon, makikita nyo kung papaano sila mag-record at yung kanilang editing style na pwede mong i-research at i-apply sa sarili mong video. At dito na nagtatapos ang ating semi-full guide kung paano magsimula ng isang gaming channel. At syempre, huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button. Maraming salamat sa panonood, Pinoy Creators.